dagdag pasanin para sa mga employer ng maliliit na negosyo sa Metro Manila ang dagdag na arawang sahod na 85 pesos. Hindi lang naman daw kasi sweldo ang tataas, kundi pati benepisyo. Kaya ang solusyon, inutay-utay na lang ang dagdag sahod. Narito ang Frontline Report. Hindi sapat ang dagdag sahod. Yan ang iginiit ng minimum wage earners matapos aprubahan ng NCR Wage Board ang 85 pesos na dagdag sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pero para sa ilan, kahit madagdagan ang sweldo, matatablaw naman ito ng pagtaas ng presyo ng kuryente, petrolyo at pagkain. Ang isa pang ikinaiinis ng mga manggagawa ay hindi naman agad na buong 85 pesos na arawang dagdag ang makukuha nila. Uutay-utayin daw kasi ito. Sa July 19, 60 pesos muna ang dagdag. Tapos sa January 20, 2027 pa ang 25 pesos na dagdag. Kapag naipatupad ang buong wage hike, magiging 780 pesos ang minimum wage sa non-agriculture sector sa Metro Manila. 743 pesos naman sa agriculture, service at retail sectors. Higit 1 milyong minimum wage earners ang makikinabang dyan. Pero ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino sa panayam ng programang Good Morning Kapatid, hindi man masusolusyonan ng dagdag sweldo ang lahat ng problema, malaking tulong pa rin ito sa mga pamilyang umaasa sa arawang kita. Ang ginawa po natin ay para sa nakakarami. Lalong-lalo na po yung may mga pinag-aaral na anak, yung mga araw-araw ay dumidepende lang sa kinikita ng tatay para pagkasyahin, pamasahe, pamalengke, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, etc. Yung 1.1 million. Pero kung tatanungin natin, mapapasaya ba ang lahat? Mapapaligaya? You cannot please everybody. Inuutay-utay rin daw ang dagdag sahod nang sa gayon ay magkaroon ng pagkakataon ang mga employer, lalo na yung mga maliliit na negosyo na makapag-adjust. Pero para sa Employers Confederation of the Philippines, dagdag pasanin pa rin ito sa mga micro, small at medium enterprises. Bukod kasi sa sahod, tataas din ang gastos sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, overtime at holiday pay. Hindi rin kumbinsido ang Trade Union Congress of the Philippines. Giit nila, mas makatarungan ang isinusulong nilang 200 pesos legislated nationwide wage hike. Target din daw nilang itaas sa 1,200 pesos ang arawang minimum wage hike sa buong bansa. Hindi po ito nakakagulat, pero ito po ay nakakagalit. Para ituloy po yung laban dito po sa Kongreso, dito po sa Senado, dapat po lalong mas ma-pressure yung ating mga congressman, congresswoman, yung speaker, na kailangan po magpasa ng legislated wage increase. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.